Balik po tayo ngayon sa ating channel para magbigay uli ng impormasyon. At dahil na din po ito doon sa request ng isang subscriber, so samahan nyo lang po ako hanggang matapos tong topic na to para kayo din magkaroon ng konting ideya. Ganito po yung drawing na pinadala nung kaibigan natin. Hindi ko alam kung ito yung outline ng building o kasama na dito yung overhang. Ito ay 5.5 daw meters. Dito daw 4.75 meters. So malamang hindi pa dito kasama yung overhang. Kasi 4.75 lang eh. Pag binawasan natin to ng kahit 0.80 meters lang, matitira dito mga 3 meters na lang. So gawin nating outline to ng building para meron namang allowance doon. Kung sakali kasama na yung overhang, mag-adjust na lang siya. Okay? Baguhin natin yung drawing at ilagay natin yung may overhang na. So ito po yung outline ng building. Simplihan lang po natin. Okay? Dito po yung overhang. Overhang po paikot. Ayan na po. So, ito po, base dun sa binigay niya, ay 5.5 meters. 5.5 meters. So, nag-overhang po tayo. Gawin natin tong 1 meter. 1 meter. Ganun din po dito. Okay. Pwede naman litan lang kung anong gusto ng may-ari. Kung 0.80, 70, 60, ganun. Huwag lang masyadong maliit kasi baka yung ulan papasok na sa bintana. So dito naman ganun din po, 1 meter po ito. Ito po yung overhang din. Overhang. Yan. 1 meter. 1 meter. Ganun din po dito sa side. Wag na nating ipakita sa presentation para madali. Okay, so parehas lang po yan. Ngayon, ito yung 475. 475 meters. So, bali, ang gagawin po natin ngayon ay roof framing muna. Para malaman natin yung materyales na gagamitin doon sa trusses. Roof framing. Roof framing. Okay? Yan po. Roof framing. Hatiin natin to sa dalawa kasi dos agwas lang daw eh. So, di-divide natin to. Kunin nyo yung gitna po nito. Ilan ba yan? 5.5
6.25. So, kalahati, 3 point something. Ito po. Okay. 3 point something po itong distance na to. Ayan. 3 point ilan ba yan? 3 point something, basta ganun. Ngayon, sa pagkuha ng sa parlance, di-divide nyo lang po itong distance na to. Yan. Sa 0.60. Kung ano man po yung specified na gusto ng may-ari. O kung kayo po nag-design, kayo po ang magde-decide kung ilan ang distance na ilalagay nyo dito. Pero po yung standard, kalimitan, 0.60 po. Okay? So, magsisimula kayo dito. Dapat itong linya na to, ito yung gutter line. Tapos ito yung, kunyari, ito na po yung yero. Tapos yung last parlance niya, dito. Yan. Yan yung last parlance. Naka-overhang po yung yero at least 2 inches. Okay? So, magmula dito, i-divide nyo 0.60. So, ilan ba yan? 3 meters. Mga 5. Di ba? 5 times 6, 300. O, so, mga 5 po yan o 6. Yan. Dito na po. Okay. Ganyan na po ang magiging itsura niyan. Yan na po yung itsura nung sa parlance. Ngayon, kunin naman natin yung sa rafter. Okay? Ito yung outline ng building at dito yung beam. Yung concrete beam. Yan. Paikot po. Ngayon, dito natin ilalatag yung rafter niya. Mamaya, gagawa natin ito ng detalye para mas malinaw kung anong klaseng truss ang gagamitin natin. Okay? So, kabilaan lang po yan. Ipapatong natin sa concrete beam. At dito naman po sa gitna, hahatiin lang po natin itong 5.5 meters at dyan na natin ilalatag yung isa pang rafter. Yan. So meron po tayong 3 rafter at bibigyan po natin yan ng detalye mamaya. So ngayon meron na tayong kompletong presentation. Pwede na nating ma-estimate kung ilang piraso yung magagamit mula sa C-parlance, tapos yung dito sa rafter. Okay? Ulitin po natin yung drawing para mas lalong malinaw. So ito po yung sa roof framing niya. Ngayon ito po yung outline ng building.
So yung pumasok na parlina dito ay 6. 1, 2, 3. 6 po. Yan. 6. So yung rafter naman 3. Yan pa dito sa gitna. So ito po yung mga parlina. Gagamit po tayo dito ng 2x3 lang. Tapos yung kapal niya optional. Pwedeng 1.2 o mas makapal 1.5. Depende po yun sa kung anong gusto ng may-ari. Ito po yung CPAR lens. Ngayon dito naman sa rafter, ito yung rafter nya. Pwede po dyan gumamit ng 2x4 lang na tubular 2mm kung may available. Dapat galvanisado po para matagal kalawangin. So ang isa pang option, pwedeng channel bar, kasi gagawin natin dito rafter type na lang, yung ganito po. Pwedeng bubuhusan natin dito, lalagay ng konkretong poste at saka kabila may beam pahaba at saka ipapatong to na kung tubular man o kaya si channel. So yan po. Ngayon kung full truss po yan, mas magasto kasi lalabas po yan ganyan. So maraming angle bar ang magagamit. Samantalang kung ito po kabilaan lang. So kung hindi na kayo magbubuhos nung papatungan ng rafter, pwedeng mag-ano na lang kayo dito, mag-welding dito ng stiffener na pampalakas. Pwedeng channel bar din. Kung channel bar po ginamit dito, channel bar na din gamitin dito. Welding nyo lang yan. So pwedeng wala itong konkretong poste na to, tapos yung beam wala na din, ito na lang po yung gamitin. So nasa sa inyo po kung anong mga option ang kailangan gawin. So ang sa atin lang, yung suggestion o kaya itong presentation na to, makatulong po sa inyo. Ngayon sa pagkuha naman po ng quantity, simulan natin dito sa CPAR lens. So ito pong haba na to, kukunin nyo lang yan. Yung sukat nito kanina 5.5 meters plus yung overhang na tig 1 meter. So meron tayong 7.5 meters. I-multiply natin sa yung piraso.
So since ito 6 pieces, yun po ang multiplier. Okay? Lalabas yan, ilan ba? 7.5 times 6, 45 meters. Times 2, dahil dos agwas po, equals 90 meters. Ito na po yung total na haba. Ngayon, kukunin natin yung piraso. Kaya, di-divide natin to sa 6 meters. Ito pong 6 meters na to, ito yung standard na sukat ng CPAR lens. Okay? So, 90 meters divide 6 meters, lalabas po yan 15 pieces sa parli na po. Okay, lista nyo po yung 15 pieces. Ngayon, dito naman po sa side, yung mga side nya, tapos yung yan, mga frame po yan sa Cenepa o yung fascia board. Ito po yung gagamitin dito. Pwedeng 1 by 1 by 1/8 yung kapal na angle bar. Okay. Isa lang po yan. So, ang magiging itsura niyan, ganyan po. Itong haba na to. Gawan nyo ng frame. Tapos, di-divide nyo po. Yan. Kung ilang distance po ang gusto nyo. Basta, makita nyo pong malakas na. Pwede na yon. Pwede siyang i-divide sa 10 pulgada, 12. O kung gusto nyo, pahabain nyo pa para mas tipid. So pag nakuha nyo po yan, kunin nyo yung height. Yung height po nito. Gagamit lang tayo ng Cenepa yung 12 mm by 10. Ito po, 12 mm by 10 yung lapad. Tapos yung kapal ay yung length niya standard din 8 feet. So yun ang lalagay diyan pagkatapos ng frame. Ngayon yung pagkuha ng quantity nitong mga angle bar na to, yung taas nito, sukatin nyo, times nyo kung ilang piraso paikot magagamit. Tapos idagdag nyo tong sa top, tapos itong bottom na kung ilang distance nya paikot din. At saka, di-divide nyo po sa, divide uli sa 6 meters. So, yun, lalabas yun yung number of pieces. Dito po sa frame nung fascia board. Okay po? So, dito naman tayo sa, may ginagamit pa ditong cleats. Yung ganyan po yan. Dito yung parlina, yung CPAR lens po. Dito po yung plates nya. Ayan po yung plates, nakatalikod siya para mas malakas. Ngayon, sa pagkuha nyan, determine mo lang yung number of pieces. 6, di ba 6 to? 6 times
kasi tatlong rafter, 6 times 3. Tapos yung ikakat nyo siya sa ano siya 2 pulgada lang po ito. 2 pulgada. So 0.05 po. 0.05 times nyo po sa 18, 36 pieces. So equal ilan ba yan? Basta lalabas to nasa 1.8 na piraso. 2 pieces na yan. 2 pieces sa cleats. Okay po. So kung meron tayong sa frame, sa cleats, kulang na lang natin yung ito pong rafter. Tapos kung gusto nyong magdagdag dito ng sagrad pang patibay, pwede rin po. Depende na lang po dito sa distance. Pero yung distance na to, kaya naman yan kahit wala na dito. So additional option na lang po ito. Yan, kung gusto nyong maglagay ng sagrad. Okay po. Tapos yung fascia board naman, itong sinepa, madali lang naman yan kunin nyo itong paikot na to, yung distance, yung total, divide nyo po sa 8 feet. Yan, 2.44. 2.44 po yung divisor. Yun na po ang number of pieces ng fascia board nyo. Fascia board. Okay. Ngayon, yung sa bubong pala, punta na lang po kayo dun sa naunang video ko kasi meron akong ginawa nito kung paano kunin yung number of pieces ng ganitong klaseng bubong na 2 agwas lang at rib type yung ginagamit. Di-divide lang to, tapos yung sa bended meron din po akong video. So, kulang na lang natin itong rafter. So, ito po yung detalye nung sa rafter. Ito yung concretong beam. Putulin muna natin. Dito yung center line nya. Center line ng building. Tapos ito yung asintada, yung hollow blocks, yung outline. Okay? Top of roof beam. Mula dito, yung height niya 1.7 daw meters, sabi nung kaibigan natin. Yung height, yung pitch ng bubong. So maglalagay tayo dito ng poste na sasakto doon sa 1.7. Optional din to, pwedeng hindi kayo magbuhos, maglalagay kayo ng yung sinasabi ko kanina, yung ganito, yung may stiffener dito. Kaso hindi rin yan tatayo dito pag ganito lang, kasi maglalagay ka pa dyan ng
Kung tatlo yan, ganyan, maglalagay pa dito ng suporta para tumibay siya. Okay. So, ito na lang ang gawin natin. Magbubuhos dito. Kahit tama lang yung laki niya. Basta masuportahan lang yung ipapatong natin na ito, yung rafter, yung channel bar. Channel bar to eh. Channel bar yan. So, mula dito, 1 meter yan. Overhang, 1 meter. Channel bar to. Ito ay tubular o kaya channel bar. Si channel. Dito yung fascia board. Tapos may crane dyan. Dito yung gutter niya. Yan. Yan po yung gutter. So, at ito, naka-oscillate ito at least 2 inches. So, ayan na. Ito yung mga parlina. 0.60 po yung distance niya. 6 po ito base doon sa sukat na kinumpute natin. So, yung mga distansya nito, center to center, 0.60 meters. Dito na papatong yung yero. Yan. Okay? Yan yung naka-oscillate na 2 inches. Ito ay rib type. Kung anong kapal, bahala ka na po sa kapal. So, ang sukat niyan mula dito hanggang dyan. Dapat po actual o kaya base dito sa drawing na ipo-project mo yung mga sukat. Kasi kung titignan mo yan sa roof plan, iba po yung sukat niya. So, ayan na po. Direct counting lang po yung estimate nito. Bilangin nyo lang to. Bilangin nyo lang po ito. Tatlong rafter. Tatlo to. Times to. Di 6 pieces. 6 pieces siya na yung sukat niya mula dito hanggang dyan. Okay? Pag nasukat nyo to, times nyo sa 6. Tapos, yung total meters niya, divide sa standard ulit na kung tubular man o si channel 6 meters. So yun na po ang total na sa rafter nyo. So ayan na po yung paggawa ng detalye at pag-compute ng mga quantity ng materials. So dito na lang po tayo hanggang sa susunod muling video. Salamat.